Pakibasa po ang Proverbs chapter 10 verse 2. Praise the Lord. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. Yan ang kahalagahan ng ating pananampalataya at pagsunod sa ating pinanampalatayanan, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng Kanyang mga kautusan at paghahayag ng Kanyang katotohanan at ng Kanyang doktrina, ang Kanyang mga kautusan, kung gaano ito maghahatid sa atin sa buhay na matuwid. Minsan, nanonood ako ng balita sa FB or sa YouTube, itong update ng gera ng Russia and Ukraine. At doon napa-flash yung kasiraan na nangyari sa Ukraine. Yung mga magagandang mga buildings, magagandang mga condominiums, magagandang mga residences, parang bula lang na naglaho. Sira, tapos yung mga nakatira doon, namamatay. Sabi ko, ganun pala ka fragile ang bagay-bagay sa sanglibutang ito. Kaya sinabi dito, treasures of wickedness profit nothing. So, ibig sabihin yan, gawin mo man ang lahat ng paraan para yayaman ka sa sanglibutang ito, giginhawa ka sa sanglibutang ito. Tapos, iiwanan mo ang poong may kapal na naglalang sa iyo, na merong kakayahan upang ikaw ay buhayin dito man sa lupa temporarily at lalot na mamaya doon sa kanyang walang hanggang kinalagyan. Pag yan ang iyong iniwan, kahit anumang kayamanan mo na naipon mo sa sanglibutang ito, treasures of wickedness profit nothing. Bakit wickedness? Pag ikaw ay tumalikod sa pananampalataya at sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos, saan ka pala pupunta? Di ba sa wickedness? Di ba? Sasaluin ka talaga ng kasalanan. Kaya nga sabi dyan, without me, you can do nothing. As the branch except abide in the vine, he cannot bear fruit. Pag ang tao ay humiwalay sa puno, siya ay matutuyo katulad sa isang sanga at siya'y susunugin. Ganon na ganon ang mangyayari sa atin. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Walang hinto ang Kanyang pagbibigay sa atin ng Kanyang mga mensahe na kinakailangan huwag tayong humiwalay. Huwag tayong dumistansya sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig, sa ating pagsunod sa Diyos. Huwag nating bigyan ng distansya. Hindi, lagi tayong nakadikit sa puno na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. Saan pala manggagaling yung righteousness kundi sa puno? Saan pala manggagaling yung righteousness doon sa Diyos na lumalang sa lahat? Saan pala manggaling sa Kanya? So pag tayo ay manatili dyan sa Kanya, yung righteousness niya ay ating mapanatili sa buhay natin. Yan yung magliligtas sa atin sa kapahamakan. Kapahamakan, dito man sa lupa at sa kabilang buhay man. Ang kamatayan ng mga righteous, hindi kapahamakan. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Praise the Lord. Basa pa. Proverbs 11:4. Praise the Lord. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Di ba? Ang kayamanan hindi magliligtas sa araw ng puot. Subalit ang katuwiran ay magliligtas mula sa kamatayan. Ibig sabihin niyan, merong naghahatol sa langit at dito sa lupa. Merong Diyos na siya ang nagbibigay bawat
ayon sa gawa ng tao sa sanglibutang ito. He is the God that rendereth according to the works of men. Kaya kung ikaw ay mayaman, subalit pinabayaan mo ang iyong spirituality, hindi yan makaligtas sa iyo sa araw ng kamatayan. Araw ng puot na nagbula sa langit, na ito'y nahayag na nung unang panahon ni Noah, panahon ng Sodom and Gomorrah, at mangyayari pa rin hanggang ngayon sa kasalukuyan. Kaya therefore, sa buhay natin, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo nahiwalay sa puno na yan. Hindi tayo nahiwalay sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran. Ito yung binigyan natin ng focus. Ito yung binigyan natin ng kahalagahan. Ito yung binigyan natin ng oras, binigyan natin ng panahon. Kaya mapalad po tayo. We do not neglect our spirituality. Praise the Lord. At yan pala ang magliligtas sa atin sa pangyayari sa buong sanglibutang ito. Basa pa, anong mangyayari kung wala kang spirituality, wala kang magandang kalagayan sa Diyos? Basa, Psalms 49:6-10. Praise the Lord. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. That he should still live forever, and not see corruption. For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others. Yan. Sino man ang manalig sa kanyang kayamanan at pinagmamayabang ang kanilang sarili sa karamihan ng kanilang kayamanan. Tingnan mo. Pag mangyayari itong Third World War na yan, anong mangyayari sa mga mayayaman? Maraming mag-suicide yan. Bakit? Hindi nila kayang tanggapin ang mangyayaring pagbagsak ng ekonomiya, pagbagsak ng negosyo, pagbagsak ng kanilang minamahal higit sa Diyos. Hindi yan makaligtas. Samantalang tayo na nauna sa kanila, kung nahuli man sila, at hopefully sila ay makarating pa sa pagliligtas ng Diyos, sa pamagitan ng kanilang pagtanggap ng katotohanan ng Diyos, sa pamagitan ng pagpakumbaba sa kanilang sarili, sa pamagitan ng pagtalikod ng kanilang mga isip na hindi karapat-dapat sa presensya ng Diyos at makahabol pa sila. Kaya yan ang idalangin natin. Dahil sa atin, nandito sa ating Panginoong Diyos, wala tayong worries ano mang mangyari sa sanglibutang ito. We are in good hands. Nandyan tayo sa magandang kamay ng may-ari ng langit at ang lupa na nag-iisang tagapagligtas, nag-iisang Diyos na siyang tanging makapagbigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Ayun nga mga ibang bansa dyan, gaganon lang yung business nila, magpatiwakal na, magpakamatay na. Ano pa kaya kung magkaroon ng malawakang Third World War kung sakali lang? Maraming mga mayayaman na nag-trust sa kanilang kayamanan, they will be prostrated. Mawalan sila ng sigla. Samantalang tayo, yung inawit natin kanina, I know whom I have believed and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed. Yung sinabi dyan sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which thou knowest not. Meron tayong matatawagan na sasagot kaagad sa ating pangangailangan at ipapakita niya ang mga bagay-bagay na hindi pa natin nalalaman. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos diyan sa Bible. Alam ba nila na hahatiin ng Diyos ang Red Sea para lang sila maligtas sa kamay ng mga Egyptian? Hindi. Alam ba nila na mabubuhay sila sa wilderness sa 40 years at hindi mabubulok yung sandals, yung mga damit nila? Hindi.
So yung mga bagay-bagay na hindi natin kayang isipin, paano mangyari, paano gawin, paano makasurvive, paano mabuhay, paano maligtas, na kung saan ang sanglibutang ito ay nasa panahon ng kahirapan, hindi mo na yan problemahin. Yun na yung sinabi niya, and I will answer thee, and great and mighty things which thou knowest not. Praise the Lord. Ganun ka accurate ang Diyos na ating pinanampalatayanan. Hindi mahulog sa walang kabuluhan ang ating pagsisikap sa righteousness na yan. Dahil yan yung magdi-deliver sa atin from death, from destruction. Siyempre, yung mga mayaman na grabing pera sa bangko, wala na yan eh. Pag gera, zero yan lahat. Yung mga ininvest nila sa kanilang investment, wala yan. Uwi yan lahat sa zero. Then lahat ng mga tao, pantay-pantay na lang. Pero may kaiiba, may kaibahan sa mga children of God. Dahil ang Diyos ang kakalinga sa kanila. Ang Diyos ang mag-iingat, magliligtas sa kanila. Kaya wag nating pabayaan talaga itong, yung inawit natin kanina moment by moment, wag ka talagang magbigay ng isang segundo. Mahiwalay ka sa Diyos. Kasi pwede kang pasukin ng masamang espiritu, pwede yang ikakapahamak mo na hindi ka na makabawi, baka laglagin ka na ng masamang espiritu. So do not ever depart from God moment by moment of your life till that glory, that shine, hanggang makita na natin si Jesus mag-shine dyan sa sky dahil kukunin na niya ang mga anak ng Diyos. Moment by moment, you should be of Jesus Christ. I am thine moment by moment. I am yours moment by moment. Praise the Lord. Tingnan natin yung mga taong nanalig sa pera, sa kayamanan. Basa, Sipanaya 1:18. Praise the Lord. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Yes. Ni ang kanilang pilak at ginto makakaligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Subalit ang buong lupa ay kakainin ng apoy sa kanyang galit at gagawin niyang mabilisan ang lahat na nakatira dyan sa lupa. Speedy riddance of all them that dwell in the land. Alam mo yung langgam, yung mga ants, pag sobrang dami na masyado, hindi mo na kayang isa-isahin pagpatay. Di ba, minsan magamit tayo ng apoy, sprayhan natin ng gas na may apoy, bilis yan. Wala. Yan ang speedy riddance. Matindi. So, ngayon pa lamang, habang tumatawag pa ang Diyos, makinig ka na. Ngayon pa lamang, bukas pa ang arka ng Diyos. Pumasok ka na. Ngayon pa lamang, kumakatok pa si Kristo. I stand at your door's heart and knock, knock, knock. And whosoever open, I will go in and sup with him. Habang kumakatok pa, hindi kay kumakatok ang Diyos, bukas pa ang arka, nandito pa ang grasya, nandito pa ang tinig ng Diyos, tumatawag pa sa mga tao. Pero ikaw, keep on refusing, keep on refusing, keep on neglecting. Parang hinihinayangan mo pa ang kasalanan mo sa sanglibutang ito, mga vices mo, lahat ng pride of life, lahat-lahat na ayaw mong mawala sa buhay mo. Pagdating ng panahon, yung tinatawag na speedy riddance upon them that dwell in the earth. Bigla lang yan. When they say peace and safety, sudden destruction happen upon their lives. Kasi napapansin na ni Putin na parang hindi na niya kayang i-sustain yung pagsakop sa Ukraine dahil more damages,
more tanks, yung mga tangke ang nawawala, more mga helicopter na bumabagsak, more mga jet fighters bumabagsak, more soldiers, mga fatalities rumarami. Siyempre naisip niya, mukha atang suportado talaga sila ng NATO. So sabi niya, ikaw NATO you are warring us using Ukraine. Ibig sabihin niya, yung pinaka-spokesman nila nagsalita na, NATO is doing war against us using Ukraine. Yun ang kanilang isip. So, lalo na nilang minamount yung nuclear head. Parang nagmapping na sila ngayon kung saan nila ibagsak yung nuclear. Nag-iimbestiga na sila. Kaya, di basta-basta. Diyan natin makikita how precious is our relationship with God. Diyan natin makikita we are so blessed comparing to those people who trust in their riches, in their silver, in their gold. Ganon po. Naalala niyo yung parable dito na yung rich man masyadong garboso. Oh soul, I have broken the small bodega and I have put up large bodega and I filled it with goods. Oh soul, di ka mawalan ilang taon. Di niya alam, merong mas makapangyarihan sa kanya na hindi niya sinamba, hindi niya pinasalamatan, hindi niya pinaniwalaan, hindi niya pinapakinggan. Sabi ngayon ng Diyos na kanyang hindi sinamba, hindi pinaniwalaan, hindi sinunod. Hoy, mangmang, ngayong gabi, kunin ko ang iyong kaluluwa. Sino ngayon ang kakain sa hinanda mong budigang pagkain? Thou fool, tonight I will require thy soul. Ibig sabihin niya, yan ang mahirap sa mga tao. Hindi nila alam, nalimutan nila na mayroong may-ari ng buhay ng tao. Na kung saan doon tayo dapat magtingin ng utang na loob. Dapat doon tayo magsamba sa Kanya. Doon tayo magpasalamat sa Kanya. Kasi pag siya naman ang ating napalugdan, meron pa siyang higit pang hinahanda sa atin na hindi kayang ibigay ng ninuman sa sanglibutang ito. And beside that, may kaaway ang Diyos na merong masamang motibo sa tao sa mundong ito na sisira sa buhay ng kanilang kinabukasan. Kaya pag hindi tayo makinig sa Diyos, hindi natin alam ang operasyon ng planeta. Kasi itong planeta kasi, malaki masyado ang impluwensya nito sa langit. Unang-una, ang gumawa nito tagalangit. So sila yung merong higit kaalaman kaysa atin. Ngayon, may mga pangyayari sa sanglibutang ito, gira dito, gira doon, economy dito, economy doon, pataasan ng kanilang ekonomiya, agawan ng world power, o ano-ano pa dyan. Sige, hindi mo alam, meron pang higit na nakakaalam sa mga pangyayari. Kaya nakasulat na yan lahat. This will happen. This will happen. This will happen. Ngayon, kung wala ka dyan relasyon sa Diyos, hindi, blind ka ngayon, hindi mo alam, you cannot prepare yourself. You will be included together sa mga tao na walang kaalam-alam sa Diyos. Ang akala mo lang, hanggang dito lang yung buhay mo. Wala rin. Kaya, usahin natin yung tao na nagpapahalaga sa katuwiran ng Diyos at yung taong walang pake sa kanyang spirituality o relasyon sa Diyos. Basa, Luke 16:22 and 23. Praise the Lord. And it came to pass that the beggar died
and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Yan. Tingnan mo yan. Hindi lahat namamatay, rest in peace. Kahit pa lahat nakalagay dyan sa sementeryo, rest in peace. Pero beneath, yung ilalim niyan, hindi lahat rested ang namamatay. Kaya, therefore, yung beggar dito, bakit beggar? Walang-wala sa material. Walang-wala sa financial. Dahil priority niya ang katuwiran ng Diyos. Praise the Lord. Yun namang rich man na yan. Bakit rich man? Dito lang yan sa sanglibutang ito, but he is poor spiritually. Ipalagay natin, inuna mo yung spiritual. Hindi mo man pansin yung kayamanan. Hindi mo man sabihin mayaman ka. Yung mga blessing ng Diyos. Kaya sinabi dyan, put not your heart there. Ano pa? If you are rich, do not trust in your riches, but rather be rich in good works. Yung riches sa material natin, financial natin, hindi natin yan pinagmamayabang. Lalo pa natin yang ibabalik sa Diyos. Hindi natin yan inangkin, kundi lalo natin yang ibabalik sa Diyos. So ang tingin ng mga tao, we have nothing of our own. Sila ngayon ang nagagrab ng kayamanan sa sanglibutang ito. Sila raw yung swerte, sila raw yung mayaman. Pero pagdating ng panahon, hindi nila alam. They are not being saved out of those things which they love, which they trust, which they take pleasure. Kaya ganun po kaimportante, hindi maging in vain itong ating pagsisikap sa spiritual natin. Praise the Lord! Lahat naman ng tao binigyan ng Diyos ng pagkakataon maligtas. Lahat ng mga tao binigyan ng pagkakataon madama ang pag-ibig ng Diyos. Kaso ang tao lang talaga nagmamatigas. Ang tao lang talaga nag-i-ignore. Ang tao lang talaga nagni-neglect. Ang Diyos nagbibigay ng lugway, pagkakataon, mahabang panahon para magsisi ang lahat, maligtas. Pero anong nangyari? Basa Romans 2 verse 5. Praise the Lord. But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Kailan yan ginagawa ng mga tao? During sa love of God. During sa grasya ng Diyos, during sa mercy ng Diyos, during sa panahon, period of grace, period of love of God, period of mercy of God. Pero anong ginawa ng mga tao? After thy hardness of and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Di ba? So ano ngayon ang mangyayari sa mga taong karnal? Anong mangyayari ngayon sa mga taong walang pagpansin sa Diyos na nasa langit na nagpababa sa kanyang gospel para lang tayo kaawaan, para lang tayo bigyan ng pagkakataon mag-repent? Kasi ang hinahabol ng Diyos, bakit yung kanyang judgment is not executed immediately? Yung repentance. Kaso ang pinapakita ng mga tao, impenitent heart. You know what impenitent heart is? Ang impenitent puso na binigyan ng pagkakataon na magsisi para sa iligtas, pero pinatikas niya ang kanyang puso. Hardness of heart. Pinatigas ang kanyang puso. Kaya mapalad ang nakikinig sa tinig ng Diyos sa langit, mapalad ang nagpapakumbaba, mapalad ang nakakabalik sa kanyang Creator, because He is the only one that can spare you, can save you from the power of death. Who has the power of death?
Satan, who has the power of death, para maligtas ka. Basahin natin. Proverbs 12:28. Praise the Lord. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Yan. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Walang kamatayan. Sa katuwiran ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Kaya nga sabi diyan, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Who shall separate us from the love of God? Famine, persecution, perils, sword, nakedness. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For neither death nor life, nor angels, nor things present, nor things to come, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Ano yung love of God? Life. Ano yung love of God? Blessings. Praise the Lord. Kaya, ganun po ang nakikita natin ngayon sa sanglibutang ito. So, ngayon pa lamang, nasiraan mo naman kaya yung mga kasalanan sa buhay mo. Itinayo mo naman kaya yung righteousness sa gawa mo. Patuloy mo yan. Basahin natin yan. Daniel 4:27. Praise the Lord. Wherefore, O King, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. Yan. Sirain mo ang iyong kasalanan by righteousness. Hindi kay ang kasalanan mo ang sisira ng righteousness. Baliktad. And thine iniquities by showing mercy to the poor. Kailangan magpakita tayo ng mercy. Sino ba itong poor na ito? Yung walang kaligtasan. Sino ba itong poor na ito? Kahit meron silang mga malalaking malls, malalaking buildings, kahit tinagurian silang one of the richest man in the world, but they are still poor. They are still miserable. Sila lahat, magpakita tayo ng mercy. Praise the Lord. Huwag nating ikahiya itong ating naangkin na privilege sa Diyos na naniwala tayo, sumunod tayo, nag-serve tayo. So ano ang nangyari? Sinira ng Diyos ang kasalanan sa buhay natin. Itinatag ng Diyos ang katuwiran niya, kabanalan sa buhay natin. So because of that, we are so rich. Then, yung mga tao dito sa sanglibutang ito. Kaya nga sabi doon sa Book of Revelation, huwag mong sabihin, I am rich. Huwag mong sabihin, I don't need anything. Kaya mayaman na ako. But I will tell you the truth. You are miserable. You are poor. You are blind. But I counsel thee to buy gold tried by fire, that you may be rich. I counsel thee to have eyes salve, to open your eyes. So, ibig sabihin yan, ito yung spirituality natin. Kailangan para kang pure gold, na anong pagsubok sa buhay mo, hindi ka matitinag. You are very rich pag ganun. You are not miserable. Kaya, mapalad. Kaya habang nanonood ako sa bomba, grabe. Pinokos yung mga damages. Once upon a time, ang ganda ng building, wala na. Pinokos yung mga residences. Once upon a time, napakalinis at napakagandang tirahan, sira lahat. Once upon a time, these streets has plenty of residential inhabitants or citizens of that country. Naging ghost town na. Parang wala na. Sabi ko, itong sanglibutang ito, do not put your heart nor your future on the things
on earth. Tama lang yung sinabi ni Jesus. Lay not treasure in the earth, where moth and rust that corrupt and thieves rob through. Ibig sabihin yan, hindi na tayo magbahay ng maganda. Hindi na tayo maghanap buhay para matikman naman natin yung pangangailangan natin. Hindi yan ang ibig sabihin. You may have all the privileges to obtain God's blessings here on earth, but never neglect your spirituality. Praise the Lord! Huwag mo i-neglect yan. Yan ang pinaka-pundasyon, yan ang pinaka-main na ating huwag pabayaan. Or else, maging in vain ang lahat ng pinagsisikapan mo dito sa mundo. Basa pa. Romans 5:21. Praise the Lord. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yan. Yan ang ipinakita at pinapaintindi ng Diyos. If sin remain in you, you will bound. You are bound to die in death. Second death. But the grace na gigrab mo, then yung righteousness na angkin mo dahil lumapit ka sa Diyos, nagpakumbaba ka, nagsisi ka, tumalikod ka na sa lahat ng kasalanan mo, eternal life by Jesus Christ, our Lord. So, maintain that. Praise the Lord. Huwag ka nang bumalik doon sa kasalanan. Basa pa, Philippians 3:9. Praise the Lord. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Yes. Hindi tayo masumpungan sa sarili nating katuwiran kasi wala namang matuwid mula sa batas. Wala namang makakasunod sa batas. But that which is through the faith of Christ. By faith ito. Itong ating righteousness by faith. Nagagawa natin ang righteousness by faith. Bakit? Bakit by faith? Because only God can do it to us. Kung wala kang faith sa Diyos, wala kang Diyos. Kung wala kang faith sa Diyos, hindi sa iyo ang Diyos. So kung faithless ka, sarili mo lang ang inaasahan mo, wala kang righteousness. Kaya sa buhay natin, pagtibayin natin yung faith. Kapag sinabing faith, that is the spiritual part of our life. Lagi mo yung alagaan, lagi mo yung pagtibayin, lagi mo yung in-nurture para ang Diyos laging gagawa sa buhay natin. By faith lahat yan. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito na naligtas. By faith lahat yun. Basa. Hebrews 11:6. Praise the Lord. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Tingnan natin ha. Tandaan natin yan. Without faith, it is impossible to please him. For him that cometh to God must believe. Bakit? Para magawa mo ang righteousness ng Diyos na kikilos sa buhay mo by God. Then he is the rewarder of them that diligently seek him. Hanapin mo ang Diyos kasi siya yung makaka-fulfill ng righteousness sa buhay mo. Merong reward yan. Example, basahin natin. Hebrews 11:7. Praise the Lord. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Tingnan mo. Si Noah, inutusan ng Diyos gumawa ng arka dahil babahain niya ang buong sanglibutan at lilipulin niya ang lahat ng mga tao at hayop, lahat ng may mga nostrils. Sumunod si Noah without any early signs. Sumunod si Noah.
Kahit ang lahat, marami ayaw maniwala. So by faith, gumawa si Noah sa utos ng Diyos. Yun ang nagligtas sa kanya. Sa buhay natin, ang tingin ng mga tao sa atin, para tayong OA, overacting. Ang tingin ng mga tao sa atin, fanatic, para tayong mga lunatic, na naluluko na. Ganun man ang turing nila kay Noah noon. Hindi nila alam, Noah has relationship with God. Hindi nila alam, Noah received word from God. Hindi nila alam, Noah received instruction from God. Hindi nila alam, God revealed what will happen on the future sa panahon na yon doon kay Noah. Ganun sa buhay natin, yung Word of God, ito yung nagre-reveal sa atin what will happen on the future. Kaya, kung wala tayong faith sa kanyang salita, we might neglect all His instructions. Wala. Pero kung maniwala tayo sa Diyos, lahat ng kanyang we receive word from God, we receive instruction from God, and we believe and we are doing it, ginagawa natin. By faith yan. Pagdating ng panahon, kung sakali mang may World War III, kung pahintulot pa ni Jesus gamitin tayo, kaya tayong sagipin ng Diyos in the midst of mass destruction. Praise the Lord! Nangyari man yan sa panahon ni Noah. Nangyari man yan sa Sodom and Gomorrah. Who survived? Those who has relationship with God. Who survived? Those who receive instruction from God and obey. Sila nakasurvive. How about yung mga taong, mga mayayabang, mga taong nag-i-enjoy sa pleasures of this world? They don't care about God. Ano nangyari sa kanila? Sunog, nalunod, patay, destruction, shame, poverty, and destruction to them which refused instruction. Kaya, mas maawa tayo sa mga tao na ganyan. Praise the Lord! Kailangan talaga natin ihayag ito. Ano pa? Basa, Hebrews 11:8. Praise the Lord. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Yan. Si Abraham. Natanggap niya yung tinig ng Diyos, naniwala siya. Nagbigay ang Diyos ng instruction sa kanya, ginawa niya. Paggawa niya sa instruction ng Diyos, hindi niya alam saan siya papunta. Basta sinabi niya, go out from Haran and walk before me. And I will guide you to the land which I show you and promise to you. Ginawa yun ni Abraham. Ganon din sa buhay natin. Yung pagliligtas ng Diyos kung sakaling merong mass destruction, hindi pa natin nakikita yan. Pero by faith, ang deliverance nasa Kanya. Alangan maniwala pa tayo kung nandyan na. Wala na yan. That is already too late. Ngayon, habang hindi pa dumarating yan, maniwala ka na. Kasi pag darating na yan, i-judge na ng Diyos yung mga hindi naniwala sa Kanya. Kaya nga nung sinaraduhan ng Diyos ang arka, people are knocking. Then Noah want to open that door. But God said, I close it. Nobody can open. When I opened it, nobody regard. Walang nag-regard, walang nagpansin. When I close it, tsaka pa sila susugod. Wala na pag-judge na ng Diyos, ikaw na hindi ready. Hindi ka talaga maligtas. Ikaw na ready, maligtas ka 100%. Praise the Lord! Kasi pag doon ka pa mag-ready na nandyan na, wala na yung faith. Kasi binasihan mo sa actual Ang faith, hindi nakikita yan. Doon masaya ang Diyos. Praise the Lord! Ganun yan. Parang asawa ba? Kung wala ang asawa, tapos nagsunod ka sa tipan na ginawa niya, masaya yung asawa kahit wala ka. Praise the Lord! Kasi meron kang faith sa asawa mo, meron kang paniwala sa asawa mo. Ganon din husband.
Kung wala ka, yung misis mo nag-iisa, pero ginagawa niya pa rin ang kanyang pag-ibig sa iyo, masaya ka. Dahil napakita mo kung panahon na wala ka, gumagawa ka sa iyong pinumpaan. Ganon. Ganon ang Diyos. Praise the Lord. Ganon ang gusto ng Diyos. Habang wala pa, maniwala ka na. Hindi kay, nandyan na, dyan ka pa maniwala. Sabi ng Diyos, oy, do not make me fool. Nung wala pa, you despise me. Nung nandyan na, tsaka kayo naniwala, you are still faithless. Because faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya yung 5 foolish virgins dito, kung kailan dumating na yung groom, tsaka pa sila naghanda, wala na, hindi na sila accepted. Yung naghanda na wala pa, yun ang naligtas. Praise the Lord. Kaya, kasi doon binabasihan ng Diyos yung faith eh. Habang wala pa. So, yan ang gawin natin ngayon. Gagawin na natin yan habang wala pang pangyayari sa mundong ito. Ngayon, saan pa uwi itong ating pananampalataya at obedience sa Diyos? Tandaan natin ito. Last verses. Hebrews 11:13 hanggang 16. Praise the Lord. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Yan. Ito lahat sila namatay by faith. In faith. Hindi nila natanggap yung mga promises. Tulad ni Abraham. Yung karami sa kanyang seeds. Hindi man niya nakita yan. But having seen them afar off, nakita sila sa unahan na hindi nila nakikita dito sa mundo. Pero nakita nila by faith and were persuaded of them and embraced them. Hindi pa nila nakita, ha? Pero consider na nila ang unahan. And confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Sinabi na nila, we are not forever here. Ano yung awitin? I am stranger here. My home is far away. Yan ang i-consider natin. For they that say such things declare plainly that they seek a country, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is an heavenly, whereof God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Eh kung wala kang faith, hindi ka man maniwala na papalitan ka ng eternal kind of body. Wala kang faith eh. Tao, mamatay, parang aso lang yan. Libing, wala na. Wala ka mang faith. So you cannot see afar off. Hindi mo makita yung ano. Hindi mo pala alam pag in faithless namatay ka, bubuhayin ka ng Diyos. Paparusahan ka ng Diyos para maintindihan mo how you despise your Creator. There is a consequence. I have already told you. I have already warned you. I have already showed to you.
Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pakita mo talaga ang iyong gawa at gawin mo yan in the absence of anybody. Huwag mong gawin yan pag meron niyang tao nakakita sa iyo. Gawin mo yan much more in the absence of all. Sanayin mo ang buhay mo na gumagawa ka sa hindi mo nakikita. Praise the Lord! Kasi pag hindi mo nagawa yan, paano mo magawa sa Diyos na hindi mo nakikita? Kung hindi mo magawa sa kapwa mo. Gawin mo sa kapwa mo kahit wala sila. Gawin mo yung tama. Last night, nag-service kami doon sa Agdao, sa Arcastillo. In spite sa sinabi ko na sa kanila, sabi ko, wala kayong babayaran ngayong gabing ito. Libre ito. Wala kayong obligasyon kahit kusing. Free ito. Grasya ito ng Diyos. Pag-ibig ito ng Diyos. Kasi narinig ninyo yung mga testimonies ko kung gaano sila pinagaling ng Diyos. Baka sabihin nyo, hindi maging effective kung hindi kayo magbayad. Wala itong bayad. So, bigyan ako ng word of God. Alam nyo, pag-uwi namin, sabi ni Mrs. Pastor, I hope tanggapin mo ito. Hindi ito bayad. Love namin ito sa ministry mo kasi nadadama namin. Kanina pa lang, para na kaming inaangat. Naramdaman namin ang presensya ng Diyos. Gusto namin magsuporta sa ministry mo. Sabi ko, hindi ito bayad? Hindi po. In spite, nag-warning na ako sa kanila. Hindi mo mapigilan yung concern nila sa pag-ibig nila sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. I-timing yung krudo ko. Kunti na lang masyado. Sabi ko, thank you, Lord. Salamat po, Panginoong Kristo. Alam mo, ang level ng aking krudo. Kaya agad ako nag-fill up. Kasi mag-fill up ka ng krudo ngayon. Pag mag-fill up ka ng 1,000, para ka lang nag-fill up ng 200 pesos nung mura pa. Ganun. Huwag ka magtaka. Uy, bakit itong engine ko parang malakas kumain? Hindi yan malakas kumain. Sobrang taas ng krudo. So, ganun. Ang gawin natin. Praise the Lord. Kahit sinabihan ko na sila na wala kayong obligasyon, pero dahil yung pag-ibig nila, hindi nila mapigilan. Ganun din sa buhay natin. Hindi kailangan na may magtingin sa'yo para gagawa ka ng mabuti. Hindi na kailangan yan. Gawin natin ang tama at mabuti sa mata ng Diyos. Gawin natin ang katuwiran ng Diyos, lalo't na sa walang mga nakakakita. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya masayang-masaya yung mga naka-attend sa kasal ni Pastor Moji. Doon nila narinig yung mga instruction ng Diyos. Paano maging tapat na husband sa asawa. Paano maging faithful na asawa sa husband. Paano maging rule ang in-laws doon sa kanyang son-in-law or daughter-in-law. Paano ang rule sa son-in-law doon sa kanyang mother-in-law. Vice versa yan. Ang saya-saya nila. Nakarelate sila lahat sa buhay nila. Kaya i-pray natin ngayong gabing ito. Pagpalain ni Jesus Christ yung service na wedding ngayong Tuesday. Kayong mga ninong, pumunta kayo doon. Suportahan natin sila. Praise the Lord. Bakit marami masyadong, sabi daw nila, umabot na ng 70 plus. Ang ninong, sabi sa akin ni Sister Emma, Pastor Chit, 70 plus pala. Sabi ko, nga nagreklamo yung typist ko. Nalipong na siya. Anong purpose niyan? Para maraming makarinig sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Maging blessing in disguise ito.
higit pa yan sa krusada. Kasi after sa Word of God, may makain pa sila. Praise the Lord. Opportunity na yan. Kaso lang, hindi lang malista lahat witnesses doon sa, yung i-submit dyan sa LCR. Pero yung mga pangalan nyo nandoon sa isang page. Pipirma kayo doon as a token of the couple na ito kayo. Nag-attend, ito yung mga ninang-ninang, o gano'n. Kaya pray natin ang magandang panahon, protection, kasi lahat ng okasyon sa tao, sa buhay, opportunity, ang Word of God ma-spread, ang ganda. Ang ganda. Ang sarap. Kaya yan ang paraan ng Diyos. Let us use the Word of God in all situation. Praise the Lord! Lahat ng sitwasyon. Kasi ito yung pinaka-standard na gustong ipagawa ng Diyos sa bawat buhay, sa tao, sa sanglibotang ito. Kaya, to God be the glory, treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. Righteousness could be done by faith, not by sight. Praise the Lord. Bakit pala ang by sight? Diyan ka pa maniniwala pag nakita mo na. By sight. Susunod ka pag may nakatingin sa iyo. By sight. Ang gusto ng Diyos by faith. Kasi Espiritu siya. Gumagawa ka pa rin sa kanyang kautusan. Yan ang paborito ng Diyos. Sila ang liligtasin ng Diyos. Sila ang makakasunod sa righteousness ng Diyos. By faith, not by sight. Praise the Lord.